Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa lahat ay pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isa na namang pagkakataon na tayo ay nagtipon-tipon upang tayo ay makapanaliksik ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. So inshallah ngayon ay isa sa mga mahalagang bagay bilang isang mananampalataya na malaman natin ang patungkol sa adab o mga mabubuting kaugalian, mga katangian, magagandang katangian bilang isang mananampalataya. So kung ating titignan, yung kakandahang asal ay isang maliit na bagay. Isang simpleng bagay, isang maliit na bagay na kung saan karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin. Hindi ito binibigyan ng halaga. Ngunit at marami rin sa mga tao, karamihan mga hindi mananampalataya, ng adab na isang simpleng bagay, isang maliit na bagay, kagandahang asal, ay taliwas sa kaalaman ng karamihan. Ito ay kahit hanggang sa maliit na bagay na ito ay ipinaliwanag o itinuro ng pananampalatayang Islam. So, una sa lahat, itong adab, kapag sinabi nating adab, may ilalarawan ang adab bilang gawain ng puso, kung paano naniniwala ang puso, kung paano nagsasalita ang ating mga dila at kung paano gumagalaw ang ating mga katawan, ang mga iba't ibang bahagi ng ating katawan. So yung adab, yung mga kagandahang asal, mabuting pakikitungo, tinuruan na tayo ng ating pananampalataya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay itinuro na sa atin lahat ng bagay. So kasama na dito yung kagandahang asal, mga magandang asal at kaugalian. So hindi na natin kailangan na mag-aral sa eskwelahan ng college, kumbaga, para matutunan natin ang kagandahang asal. Dahil mismong ang Islam sa ating pananampalataya ay itinuturo itong napakaliit at simpleng bagay na ito. So itong kagandahang asal, ito ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil katunayan, dahil sa kawalan ng isang mananampalataya ng mabuting asal, magandang kaugalian, nawawalang bisa, nawawalang saysay ang kanyang mga mabubuting gawa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kanyang sinabi, Ya ayyuhallazina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sa malapit nitong kahulugan, o kayong mga mananampalataya. So isang halimbawa dito ay yung sadaka. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, huwag ninyong pawalan ng saysay ang inyong mga pagkakawang gawa sa pamamagitan ng panunumbat at pang-aapi o di kaya pamimirwisyo. So alam natin na ang sadaka isa sa mga pinakamainam na gawain. Ngunit, sa pamamagitan ng kawalan ng kagandahang asal, so
kabilang sa mga pagpapakita ng kawalan ng kagandahang asal yung panunumbat. Yung isusumbat mo sa, kunyari may binigay ka sa isang kapatid na sadaka, o kawang gawa, halimbawa, tapos pagdating ng paglipas ng ilang panahon, tapos ikaw ang nangailangan sa kanya at hindi ka nabigyan, parang sasabihin mo sa kanya na nung ganito ay binigyan kita ng ganyan. Parang ganon. Yung isusumbat mo sa kanya yung kabutihang ginawa mo sa kanya. So isa yun sa pagpapakita ng kawalan ng kagandahang asal at yung pang-aapi o yung pamimirwisyo sa ibang tao. So sa pamamagitan ng mga bagay na ito, yung mga mabubuting gawa, ang ating mga mabubuting gawa ay nawawalan ng saysay. So kabilang din na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang tinanong ang kanyang mga sahaba, kanyang sinabi, atadruna mal muflis. So sinabi niya ay, alam niyo ba kung sino ang pobre, mahirap, pobre, walang kayamanan? Sinabi ng mga sahaba, al-muflisu fina ma la dirhama wala mata. So yung mahirap sa amin, yung pobre sa amin ay yung walang kayamanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muslim min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salah wa siyam wa zakah wa ya'ti qad shatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yuqta hada fi hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in fadiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. So sa malapit itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pobre sa aking umma ay siya na darating sa kabilang buhay. Nadala-dala niya ang kanyang mga sala, ang kanyang mga pag-aayuno, ang kanyang mga zakat. So ibig sabihin yung kanyang mga yung kanyang mga ibada na ginawa, ito ay tanggap. Kanyang ginawa ng maayos at katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga ginawang ibada. Ngunit, sabi niya, wayati kadchatamada. So, kasama ay darating din siya sa kabilang buhay na nung siya ay nabubuhay sa mundo ay may pinagsabihan siya ng hindi maganda. Meron siyang mga pinaratangan, meron siyang ninakawan, meron siyang sinaktan. So kukunin mula sa kanyang mga mabubuting gawa at ibibigay sa mga ginawa niya ng hindi maganda nung siya ay nabubuhay pa sa lupa. Ibibigay sa kanila yung kanyang mga kabutihan, yung kanyang mga kabutihang ginawa. At kapag naubos na yung kanyang mga mabubuting gawa, ibibigay sa kanya yung mga kasalanan ng kanyang mga ginawa ng hindi maganda. At sa pamamagitan nito siya ay itatapon sa impyerno. So dito natin makikita na kahit gaano pa man karami yung ating mga ginagawang mabubuting gawa, ang ating mga ginagawang mga ibada, kahit sabihin natin na ito ay ginawa natin sa pinakaganap nitong anyo, yung mga ginawa nating ibada ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabayan naman natin to ng mga hindi magandang gawain, yung hindi natin pinapakita ang kagandahang asal sa ating mga kapwa, ito ang magiging dahilan upang mawala sa atin yung inaasahan nating gantimpala sa ating mga ginawang mga kabutihan. So, dito natin makikita yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting asal. So, bilang mga Muslim, dapat tayo ay maayos ang ating pakikitungo sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit unang-una sa lahat, marapat nating malaman
na unang-una na dapat nating pakitunguhan ng mabuti, pakitahan ng adab, pakitahan ng magandang asal ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa atin, na siyang ating sinasamba. So, marapat sa atin bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na unang-una ipakita sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kagandahang asal. So, yung pagpapakita ng kagandahang asal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pagsuko ng ganap, pagsuko, pagsunod, at pagtalima ng ganap sa kung ano ang kanyang ipinag-uutos. So, kaakibat nito yung lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga sinasabi ay bilang pagdakila at pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung pinakamataas na pagpapakita natin ng adab sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamataas na antas ay ang tauhid. Yung pagtatangi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagsamba. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iman, ang pananampalataya ay humigit sa 70 antas o mahigit sa 70 bahagi. At ang pinakamataas nito ay ang la ilaha illallah. At ang pinakamababang antas ay ang pagtanggal ng sagabal sa daanan. So dito natin makikita ay na ang la ilaha illallah, ito ang pinakamataas na antas ng pananampalataya. So yung yung pagpapakita ng kagandahang asal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay meron itong tatlong bahagi. Tatlong bahagi. Una ay sa pamamagitan ng ating mga puso. At una ay ang sa pamamagitan ng ating mga puso. So, dito sa ating puso, ito ang masasabing pundasyon o ugat ng pananampalataya ng isang tao. Dahil dito nanggagaling yung pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung ating takot sa Kanya, yung ating tawakkul o yung pagtitiwala sa Kanya. So, dito nag-uugat sa ating puso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. So, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na sa katawan ng isang tao ay may namuong dugo. At kapag ito ay naging mabuti ang buong katawan. At kapag ito ay nasira o naging masama, ay nasisira ang buong katawan. Ala wahyal qalb. Hindi ba't ito ang puso? So, sa pagpapakita natin ng pagtatangi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating pagmamahal, sa ating takot, sa ating pagdakila, sa pagtitiwala sa Kanya, ay naipapakita natin ang tauhid, yung pinakamataas na antas ng pagpapakita ng kagandahang asal, magandang pakikitungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kasalamat nito yung pagbaling natin ng mga ibada o pagmamahal, yung takot maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pangalawa ay yung sa pamamagitan ng ating mga dila. So katulad ng nabanggit natin kanina,
sa pamamagitan ng na tayo ay hindi tayo magsasalita ng kahit anong bagay maliban na lamang sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sa malapit nitong kahulugan, sino man ang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw, marapat sa kanya magsalita ng pawang kabutihan labang. Kung hindi ay mabuti na siya, marapat na siya ay manahimik na lamang. So dito natin may makikita na marapat sa isang mananampalataya na wala siyang sasabihin maliban na lamang sa kabutihan, maliban na lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ni Umar ibn Khattab, "Man kathura kalamuhu kathura sakatuhu." So, sino daw yung maraming salita, marami kong magsalita, ay marami rin siyang pagkakamali. So, kung tayo bilang mananampalataya ay iniiwasan natin na magkamali, iniiwasan natin na magkasala, so mainam na bantayan natin yung ating pananalita. So, pangatlo ay sa pamamagitan ng iba't ibang bahagi ng ating mga katawan. So, sa pamamagitan ng pagtatayo natin ng kung ano ang ipinag-utos, mga inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ganun din yung pag-iwas natin sa kung ano ang kanilang mga ipinagbawal. So kabaliktaran nito yung pagpapakita natin ng pagsuway, lalong-lalo na kung isinisiwalat pa natin yung gagawa na nga lang tayo ng kasalanan, ay ipapakita pa natin sa ibang tao, lalong-lalo na ngayon meron ng social media. So bilang mga mananampalataya ay ingatan natin yung mga bagay na ito. So yung pagpapakita ng kagandahang asal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay meron din siyang tatlong haligi. So yung unang haligi ay ang tatanggapin natin kung ano ang ibinalita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran o yung mga ipinamalita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanya, ng may buong pagtanggap, buong paniniwala, yung walang halong pagdududa. So lahat ng mga ibinalita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay marapat nating paniwalaan. So dapat wala tayong pagdududa sa mga bagay na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sa malapit na itong pahulugan, hindi sila magiging mananampalataya. Sumpaman sa iyong Panginoon, sila ay hindi magiging mananampalataya hanggat hindi kanila gawing tagapaghatol sa kung ano man ang nangyari sa kanilang mga pagsapagitan nila, at hindi sila wala silang nararamdamang hirap o walang kahirap-hirap sa kanila. Walang kahirap-hirap sa kanila na sumuko at tumanggap kung ano ang iyong ihinatol. At sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddathtukum 'anillah fasaddiquni." So, sa malapit itong kahulugan,
kapag may sinabi ako sa inyong patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito inyong paniwalaan. So yung paniniwala natin sa kung ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saklaw nito yung paniniwala natin sa kung ano ang ipinamalita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, wa ma yantiqu anil hawa. So sinabi niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita, wala siyang sinasabi patungkol sa pananampalataya batay sa kanyang sariling kagustuhan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kanyang sinasabi patungkol sa pananampalataya, lalong-lalo na patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nagmula sa kanya, kundi ito ay wahi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So marapat sa atin na paniwalaan. So saklaw nito ang paniniwala natin sa sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saklaw nito ang paniniwala natin sa kung ano ang ipinamalita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pangalawang haligi ay yung pagtanggap natin sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtayo natin sa mga ito. So yung itatayo natin yung mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at lalayuan natin yung kanyang mga ipinagbawal dahil upang pagsunod, bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ay magtatayo ng mga ibada, tayo ay iiwas sa mga sa mga kasalanan bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagsunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khayaratu min amrihim. Sa malapit nitong kahulugan, hindi marapat sa isang mananampalatayang lalaki at babae na kapag nagtalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta ng utos ay magkakaroon pa sila ng pagpipilian. So ibig sabihin nito, hindi marapat sa isang mananampalataya na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na naghahangad ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag siya ay may nalaman o may nakarinig ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay marami pa siyang sasabihin. Ay parang hindi niya ito gagawin. Marami pa siyang mga tanong o sasabihin kung gagawin ba niya ito o hindi. So, bilang mananampalataya, kapag narinig natin, meron tayong nalaman na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga ipinagbawal, ay gawin natin ito agad. So, kapag meron tayong nalaman, narinig na obligasyon bilang mga Muslim, gawin natin ito agad, at kung merong mga ipinagbawal ay marapat nating iwasan. So, hindi na tayo magkakaroon ng na sasabihin natin sa ating mga sarili na parang hindi tayo nalulugod sa kung ano ang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ayaw natin na yung mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So huwag natin gawin yung ating mga sariling pagnanasa na ito ang magiging hadlang sa atin sa pagsunod sa kung ano ang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsuway sa kung ano ang at sa paggawa natin ng
at sa pag-iwas natin sa mga ipinagbawal. So, wag nating gawin yung ating mga sariling pagnanasa na siyang magiging hadlang sa pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. So hindi naniniwala ang isa man sa inyo, ang sino man sa inyo, hanggang sa maging pangalawa ang kanyang sariling pagnanasa kaysa sa kung ano ang aking ipinarating. So, hindi tayo magiging tunay na mananampalataya hanggat hindi natin isuko ang ating sariling pagnanasa sa kung ano ang ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam. So yung mga batas sa Islam, kapag nagsalubong yung ating mga kagustuhan, yung sariling kagustuhan at ang batas ng Islam, so hindi natin iuuna yung ating mga sariling mga kagustuhan. So nauna pa rin palagi ang ating pananampalataya. So yun yung pangalawa, ang pagtanggap natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod at pagtayo ng kung ano ang ipinagutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pangatlo ay ang pagtanggap natin sa kung ano ang pagtanggap natin sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tatanggapin natin yung kung ano ang itinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating pagtitiis, yung sabar at yung malugod tayo. Pagpapakita natin na tayo ay naluluhod sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag meron dumating sa atin, kung ano man ang dumating sa atin, mabuti man ito, hindi maganda sa ating paningin, tayo ay malugod at tayo ay maniwala na ito ay parte ng qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag tayong magpapakita at huwag tayong magsasalita kahit ano na nagpapakita ng hindi natin pagtanggap sa kung ano ang itinalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu alayk. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. So malapit itong kahulugan at iyong alamin na kahit ang lahat ng tao ay nagsama-sama at nagtulong-tulong upang ikaw ay mabigyan o ikaw ay tulungan, ay wala kang makukuha mula sa kanila at hindi kanila matutulungan. Wala silang maibibigay sa iyo maliban na lamang sa kung ano ang isinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. At kahit na sila ay magtulong-tulong upang ikaw ay pinsalain, hindi kanila mapipinsala maliban na lamang sa kung ano ang isinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. Ang mga panulat ay itinaas na ang panulat at natuyo na ang mga pahina. So dito natin makikita na ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na mababago kahit na kung ano ang at ay hindi kayang mabago hindi mababago kahit na magsama-sama pa ang lahat ng tao. So kung ano ang isinulat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun lamang ang ating makukuha. So bilang mga mananampalataya, pinaniniwalaan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang qadar ay naisulat na bago pa man likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at ang lupa.
50,000 years bago pa likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa. So lahat ito ay naitalaga na. So bilang mga mananampalataya, paniwalaan natin na kung anuman ang isinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, ito ay ating makukuha. At kung ano ang hindi isinulat para sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anuman ang gawin natin ay hindi natin ito makukuha. So bilang mananampalataya, marapat sa atin na kung anuman ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man ito sa ating paningin o hindi, ay dapat sa atin ay ating kaluguran kung ano ang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nakakaalam ng lahat. Isinulat niya ang kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakabase sa kanyang kaalaman, sa kanyang taglay na kaalaman at katalinuhan na kung tayo bilang mga tao ay hindi natin ito maarok, hindi maarok ng ating mga isipan. So magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung anuman ang ibinigay niya sa atin ay meron itong kabutihan. At kung hindi man maganda sa ating paningin ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magpakita tayo ng ating sabar bilang mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sa malapit nitong kahulugan, ang mga sabirun, yung mga matiisin, yung mga nagtitiis ay gagantimpalaan ng gantimpala na hindi mabilang o hindi masusukat. So yun yung pangatlong haligi, yung pagtanggap natin sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapakita na tayo ay nalulugod sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung tatlong haligi ng pagpapakita tatlong haligi ng kagandahang asal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagtanggap natin sa kung anong ipinamalita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buong paniniwala at walang halong pagdududa. Kaakibat din ito yung paniniwala natin sa kung ano ang ipinarating sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay yung pagtanggap natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod dito. At yung pangatlo ay yung pagtanggap natin sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapakita ng kaluguran sa kung ano man ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ilan lamang ito sa mga bagay-bagay patungkol sa adab sa Allah subhanahu wa ta'ala, magandang asal, magandang pakikitungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang mga mananampalataya ay marapat nating malaman dahil ang adab ay napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya at alam natin na ang pagkakaroon ng mabuting asal, magandang pakikitungo sa ating kapwa ay napakahalaga at dapat unang-una ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So unahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na pakitaan ng kagandahang asal bilang kanyang mga alipin. So inshallah, naway nakapulutan natin ng konting aral yung ating mga napakinggan. Naway gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating mga natutunan ay gawin niyang kapaki-pakinabang para sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.